mismo na marahil ang pinakamalaking pamanang iniwan ng mga Espanyol sa ating bansa. Hanggang ngayon ay bakas pa rin sa ating kasaysayan at kultura ang mga natatanging pamanang ito. Tayong mga Pilipino ay lubos na naniniwala sa kapangyarihan ni Jesucristo at nagdiriwang ng mga pista alay sa mga patron. Bukod dito, tanging ang Pilipinas lamang ang bansa sa Asya na sagrado katoliko. Hindi lamang yan. Marami ring lugar sa ating bansa ang nagpapatunay na ang Kristyanismo ay niyakap na lubos ng mga Pilipino. Kaya halika na at pasyalan natin ang mga lugar na to, ang Intramuros. Ito ang tanyagan makasaysayang pader ng Intramuros. Kilala din ito sa tawag na The City Within a City. Tinatag ito noong 1571 sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, isang mananakop ng Espanyol. Bago pa man sakupin ni Legazpi, ang lugar na ito ay mayroon ng maunlad na pamayanan. Itinayo ang pader ng Intramuros upang magsilbing proteksyon sa mga Espanyol na naninirahan sa loob nito, laban sa mga piratang Inchik na nais sumakop sa kanila noong ika-16 na siglo. At sa loob ng mga pader na ito ay ang mga pamahalang sangay ng Espanyol, mga ospital, at syempre ang magpapatunay ng paglaganap at pagyakap ng mga Pilipino sa relihiyong Kristyanismo, mga simbahan, mga monasteryo at paaralan na pinamumunuan ng mga braille. Tama ka dyan, Denise. Bukod pa dito, ang Intramuros ay naging sentro ng politika at sandatahang lakas ng Espanya at syempre ng simbahang Katoliko. Ngunit pagkaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig, tanging ang mga pader na lamang ang natira sa mga istrukturang ito. Halos mawasak ang buong istruktura ng bombahe ng mga Amerikano upang makuha sa kamay ng mga Hapones ang syudad na ito. Sa pagpupusan ng pamahalaan ay balik muli ang mga istrukturang ito tulad na lamang ng paaralan, museo, mga bahay, mga simbahan, plaza at sangay ng pamahalaan na sa kasalukuyan ay nakikita ngayon at sa susunod pang mga henerasyon. Tara, pasukin natin ang Intramuros. Ito ang Fort Santiago. Tinatag ito ng mga Spanish conquistadors noong 1571. Ito ay nagsilbing uog sa mga Espanyol laban sa piratang Inchik. Ito rin ay nagsilbing Japanese torture chamber noong World War II. Pero teka, hindi ang Fort Santiago ang ating pakay, kundi ang mga patunay ng pagyakap ng mga sinaunang Pilipino sa Kristyanismo. Manila Cathedral, o mas kilala rin sa tawag na Cathedral Basilica of the Immaculate Conception. Dito sinagawa ang libing ni Corazon Aquino at Carlos Garcia na dating Pangulo ng Pilipinas. Ito rin ay may kripto sa ilalim na katulad ng sa simbahan sa Vatican na St. Peter's Basilica. Dito rin nakalibing ang unang arsobispo na si Gabriel Reyes at Cardinal Sin. 6 na beses nang nawasak ang simbahan na ito simula na ito'y naitayo. Halika, pasukin natin ang simbahan. Bago pa man natin puntahan ang ating susunod na destinasyon, ay matadaanan natin ang Puerto de Santa Lucia. Alam niyo ba na noong unang panahon, ang mga Espanyol, kanilang mga alipin, at ang mga mistiso lamang ang makakapasok dito, at sa labas ng syudad na ito, ay maaaring tumira ang mga sinaunang Pilipino at ang mga ngalakal na Inchik.
Ito ang Baluarte de San Diego, kung saan matatagpuan ang matandang guho sa buong Maynila, ang Nuestra Señora de Guia. Ito ay pabilog na tore at hugis Ace of Spades na itinayo noong ika-17 na siglo. At ito ay isa sa mga nasirang infrastruktura noong World War II. Bakit ito tinawag ng Nuestra Señora de Guia? Noong 1980, ang guhong ito hindi nyo ba alam na nahukay dito ang imahe ng Nuestra Señora de Guia na kilala rin bilang Our Lady of Guidance. Sabi daw nila, kasama daw ito ni Miguel Lopez de Legazpi at nagsilbing gabay nila at ng mga manlalakbay, kaya ito tinawag na Guia Guidance. Ito ang simbahan ng San Agustin Church na itayo ito sa kagustuhan ng Order of St. Agustin noong 1571 at natapos ito noong 1607. Alam nyo ba na ito ang pinakamatandang simbahan ng Pilipinas na nakatayo magpasa ngayon? Sa kabila ng maraming digmaan at kalamidad, nananatili pa rin itong nakatayo. Simula pa ng panahon ng mga Espanyol, kung kaya't naitalaga ng UNESCO ito bilang World Heritage Site sa klasipikasyong Baroque Church of the Philippines. Isa rin ito sa pinangalanang National Historical Landmark ng pamahalaan noong 1976 at sa loob ng simbahang ito ay makikita isang museum na naglalaman ng kayamanan at mga religious icons ng sinaunang Maynila. Ito ang dating kinatatayuan ng Beaterio de la Compañía de Jesus. Ang Beateriong ito ang kauna-unahang religious congregation ng mga kababaihan noong panahon ng Espanya. Ay natatag ito noong 1684 sa pamamagitan ni Ignacia del Espiritu Santo, isang Chinese mestiza na mula sa Binondo. Ang Archbishop ng Maynila ay inaprubahan ng Order ng Religious of the Virgin Mary o RVM sa Beaterio ding ito. Ngunit, nang mawasak ang orihinal na istruktura na ito noong Battle of Manila taong 1945, lumipat ang congregation sa Sampaloc, Maynila. Ngayon, isa na itong museo, ang Light and Sound Museum. Ito naman ang Father Blanco's Garden. Kilala niyo ba si Father Blanco? Si Father Blanco ay isang paring Agustinian. Siya ang kinaguriang Father of Philippine Botany. Siya ang sumulat ng Flora de Pilipinas. Ang harding ito ay gumuho noong World War II at muling naitayo noong 1991. Tunay na ang Intramuros ay isa lang sa buhay na patunay ng relihiyong Katoliko. Ang mga napuntahan natin ay ilan lang sa mga naisaayos ng pamahalaan. Pero marami pa rin mga lugar na hindi pa rin naibabalik sa dati nilang ayos. Tulad ng Santo Domingo Church na nasa Quezon City na ngayon, ng Chapel of Venerable Order na ngayon ay Mapua Institute, ang Convento de Santa Clara na ngayon ay kumbento na isang bakating lote na lamang, at ang San Ignacio Church. Di lamang yan, marami rin paaralan dito dati pinapatakbo ng mga Friary Agustinian, Dominica at Franciscan tulad ng Universidad de Santo Tomas, Colegio de San Juan de Letrán, at Ateneo Municipal de Manila na ngayon nilipat na sa Sangalan de Jesus. Tunay na ang Kristyanismo pa rin ang namamayagpag na reliyon sa ating bansa. Simula pa man nang dumating si Magellan noong 1521 at nang maidaos ang unang misa sa Limasawa
At nung maganap ang unang binyagan sa Cebu na kung saan si Raha Humabon, kanyang mga asawa at nasasakupan ang naging unang Kristyanismo sa Pilipinas. Nagkaroon man ng iba't ibang relihiyon sa bansa, ang mga Pilipino ay deboto pa rin sa relihiyong Katoliko. Ito ay mababakas sa ating pag-uugali at kultura. Kaya naman, kung kayo mapapasyal dito sa Intramuros, mahalagang alamin ang makulay na kasaysayan ng Kristyanismo sa ating bansa. Nang sa gayon ay may magpatuloy yung magandang kwentong ito sa ating magiging mga anak. Oo po, kaya. Ayan, ngayong alam na natin ang mga kwento sa bawat struktura sa depader na syudad na ito, ano naman kaya susunod natin gagawin? Kung pasyalan kaya natin yung mga gusali nagpapakita ng sinaunang pamumuhay ng mga ilustrado. Ha? Grabe naman. Mahaba pa ang araw. Mamaya na lang. Kumain kaya muna tayo. Kasi napapagod na ako eh. Tara, tara.